Good afternoon, blessed people. At ang topic last Sunday sa church namin is we need to obey. Actually, in my point of view and perspective sa obedience, dapat talaga pinipray mo ang pag-obedience. Kasi sometimes talaga may mga instruction ang Lord na hindi mo maintindihan, hindi sometimes, madalas talaga, hindi maaarok ng isip mo, yung logical mo, yung mga utos ng Lord. But syempre, dahil mahal mo siya, susundin mo kung ano sinasabi niya. So, I encourage you na magbasa tayo ng Bible para alam natin ang instruction ng Lord. Kaya dito, the fall of Jericho, ang kwento ng Bible na to, ay ang pagbaksak ng wall of Jericho. Ang sinasabi ng wall of Jericho, ito yung mga problem, negative thoughts, negative thinking, o ito yung mga addiction, drugs, cigarette. Ito yung mga stronghold, yung mga harang sa buhay natin. Ito yung picture ng stronghold na kailangan bumaksak sa buhay natin because meron nga tayong weakness. Since may weakness tayo, kailangan natin ang Panginoong Jesucristo. Lahat ito ay nabayaran na ng Lord sa cross. So I encourage you na tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo. Ito yung pinaka magandang gagawin mo sa buhay mo. Ang tanggapin ang Lord kasi magkakaroon ka ng new life, panibagong buhay. Kaya nga, therefore, if anyone be in Christ is new creation, all things are passed away, behold, all things are become new. Kaya ang salvation, hindi to binabasta-basta. Kasi, ito yung moment ng buhay mo na magbabago lahat. As in, magbabago. Magkakaroon ka ng bagong buhay, bagong perspective, magkakaroon ka ng bagong joy, bagong memories, kasama ang Panginoon at lalakad ka sa destiny na gusto niya. Kaya magandang mag-obey sa Lord kasi full package to eh. Nandito ang purpose mo, nandito ang provision mo, nandito ang peace, at nandito ang protection mo. Kaya protected ka kapag susunod ka sa Panginoong Jesucristo. Kaya dito sa Wall of Jericho, syempre alam naman natin na ang successor ni Moises is si Joshua. So nagutos ang Lord na siya na ang mag-lead sa mga Israelite. Ito na yung bagong henerasyon. Dahil yung henerasyon ni Moises hindi punta sa promised land which is the Canaan dahil sa pagrereklamo. Ang makakapunta lang sa promised land, ito yung mga anak na ng mga tao ni Moises noon pa. So kailangan sumunod ngayon ni Joshua sa instruction ng Lord wherein sinabi sa kanya na dito sa Joshua 6 verse 1, now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. No one went out and no one came in. Doon pa lang meron ka agad, securely. Pag na kay Lord ka, secure ka sa Kanya. Then the Lord said to Joshua, see, I have delivered Jericho into your hands, along with its kings and fighting men. March around the city of once with all the armed men. NIV version ang gamit ko. Do this for 6 days. Have 7 priests carry trumpets of rams, horns, in front of the ark. Of the 7th day, march around the city 7 times with the priests, blowing the trumpets. When you hear the sound of a long blast of the trumpets, have the whole army give a loud shout. Then the wall of the city will collapse and the army will go up, everyone straight in. Makukuha nila at ma-invade nila ang Jericho sa pamamagitan ng instruction ng Lord na iikot sila sa wall of Jericho ng 6 na beses. Ikot sila ng 6 na beses. Pero sa ibang version, sinabi dito na kailangan quiet lang. So bakit kaya, sometimes pag magbabasa ka ng scripture, no, tanungin mo rin yung banal na spirito, bakit quiet? Kasi kay Moises, reklamo ang mga magulang nila. Alam mo, lahat ibinigay sa kanila ng Lord, ang water, ang mana, ang food, ang meat, lahat binigay sa kanila, pero reklamo sila ng reklamo. Alam mo, one thing na tinuro sa akin ng Panginoong Jesucristo, ang gratitude. Every day, you need to be thankful na nabubuhay ka pa. Walang sa atin, kundi sa Panginoon lang. Kumaga parang blessing na nabubuhay tayo dito sa mundo. And then, sa ika-7 araw, iikot sila ng 7 times. At unang sisigaw ang trompeta at magsha-shout sila. Ano lang to? Ang victory ay nasa worship. That's why I love singing God. Gusto ko talagang kumakanta sa Panginoon kasi nandito ang victory at napatunayan ko na to sa buhay ko. Pag may pinagdadaanan lang ako, kakanta ko sa Lord at nung araw na yun, pinapa-feel sa akin ng Lord na hindi ako nag-iisa. Yung presence niya talaga.
is nararamdaman ko that time na I felt, but ito ay nasa relationship because we need to kausapin ng Lord. Paano ba natin kakausapin ng Lord? Through prayer. Ang prayer kasi is relational, hindi siya transactional. So, kailangan lagi nating ipaprioritize ang prayer. Dahil nandito rin ang victory natin sa pananalangin. At hintayin nating sumagot ang Panginoon sa atin sa papaanong paraan through Bible. Dahil nandito ang mind ng Lord. Ito ang word niya at hindi niya babaliin lahat ng sinasabi niya dito. So, may blessing sa pagsunod. At kailangan sumunod tayo at mag-obey dahil kung hindi, distraction ang pupuntahan natin. Nasa Deuteronomy 28 yan, 1 verse 8. Pero pag itutuloy-tuloy mo yung verse na yun, ang susunod na mangyayari kapag hindi ka mag-obey, ay curse ang mangyayari sa buhay mo. Kabaligtaran ng mga pangako ng Diyos sa iyo. Thank you everyone. Whoever calls on the name of the Lord will be saved. Kaya I encourage you na magbasa tayo ng Bible at tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas para tayo'y maging bagong nilalang. Thank you everyone. God bless.